Alam mo, ito yung problema ko sa price ceiling na yan. Ikwento na lang natin, paikliin na natin. Kasi yung price ceiling na yan, na sinabi ni Marcos, ni President Marcos, sabi niya kasi, lagyan na ng price ceiling, 40 plus something. Ang problema kasi dyan, yun lang naman yung regular rice. Okay? Ibig sabihin, yung regular rice lang, yung iba, walang ceiling. Baka magtaka kayo, bakit meron pang 50, bla bla bla. Yung regular rice lang po yung may ceiling. Eh, ang sinasabi nga nung iba dyan, eh yan ho ay hindi ho normal na gawain yung paglalagay ng price ceiling. Kasi ang mangyayari niyan, wala nang magbebenta nung regular. Kasi nga, eh, biyan sa puhunan nila eh. Bakit ako magbebenta ng regular? So, ang mangyayari, puro na lang na bigas sa merkado, eh puro na lang yung mga premium rice. Yung mga mamahaling rice na lang. Oh, para hindi sila mag-disobey dun sa utos ng ating Pangulo na kailangan ang regular rice ay ganito lang ang presyo. Tsaka sabi nga nung iba dyan, paano ka naman makakakuha ng ganyan? Bebentahan ka ng 40 plus. Ano, mas mababa pa yung benta mo doon sa bili mo? Di ba? Tama ka dyan, Gemaline. Ang mangyayari, lalong mapapamahal ang taong bayan. Bakit? Mawawala yung regular rice. Kaya, alam nyo, sorry, pasensya na, pero ito ang pinakapalpak na solusyon. Totoo lang, ito ang pinakapalpak na solusyon na ginagawa ng ating sekretary at presidente na si Pangulong Marcos. Mantakin mo, siyempre, bakit ka bibili ng regular rice? Malulugi ka. Ano sagot ng DA? Magsakripisyo muna kayo. Sa tingin mo magsasakripisyo yung mga nagbebenta? Bili kayo na mas isipin mo, bibili mo ng 45, bebenta mo ng 44. O kaya sabihin na natin, bebenta mo ng walang tubo. Sinong tangang magbebenta ng walang tubong negosyante? So ano mangyayari? Walang bibili ng regular rice. Ang mangyayari niyan, yung mga nagbebenta, puro premium na lang ibebenta nila. So ano nangyari? Wala ka makikita sa merkadong regular rice. Pustahan tayo. Sa susunod na araw, babawiin yan, no? Mag-aangkat, yun na nga eh. Alam nyo ba, pati yung sa pag-aangkat, pati dun sa pag-aangkat, napaka-imposible. Tingnan ninyo to, ha? Sa matagal na panahon, hindi po ginamit ang price control sa mga pangunahing bilihin. Sa halip, ang pinapataw lamang ng DTI ay yung SRP o yung Suggested Retail Price. Suggestion lamang po yan. Sa ilalim kasi ng EO39, ang presyo ng regular rice ay nakapako na sa 41 pesos per kilo at ang well-milled rice naman nasa 45 pesos per kilo. Sa totoo lang, higit... So yan lang daw, 41 pesos sa regular at sa well-milled 45. Doble pa rin yan sa pinangakong 20 pesos na bigas. Huwag mo na ipagdiinan yung 20 pesos! Ito naman si Edlinga, pinagdidiinan pa yung 20 pesos eh. Sabi niya, wala pa yan sa kalahati. Ng 20 pesos na pinangako. Huwag ganun, pinapaalala mo pa eh. Pilit na nga kinakalimutan niya ng mga tanso eh. Diba? Ng Pangulong Marcos. Pero kung ganoon, bakit may mga grupong pumapalag? Hindi ba mas okay kung mababa ang presyo ng bigas? Ang problema kasi, pilit lang itong binababa gamit po yung price control. Hindi po siya bumababa dahil naging mas mura ang produksyon o yung importasyon ng bigas. Halimbawa, nagbabala ang grupong Foundation for Economic Freedom na itong price control ay hindi maganda sa consumer at sa mga magsasaka. Sa simpleng paliwanag ayon sa grupo, lalo lamang tayo magkakaroon ng krisis sa bigas. Bakit daw? Unang-una, baka daw biglang maglaho ang regular at well-milled rice sa merkado o kaya ay maipit o ipitin yung supply. Ang pangamba ng grupo, maraming mga negosyante ang hindi papayag magbenta ng palugi. Kung nakuha nila ng mahal ang kanilang bigas, hindi nila ito ibebenta ng mura. Baka dumating pa raw sa punto na mag-hoard ang mga tindero at mag-intay na tanggalin lang muli ang mga price control.
Ang magiging kawawa raw dito ay mga ordinaryong tao na umaasa lamang sa regular rice dahil ito po ang sakop ng price control. Yung mga premium rice at special rice na afford ng mayayaman, nariyan pa rin po dahil hindi naman po yan sakop ng price controls. Ang isa pang maaring tamaan nitong price control ayon sa grupo ay yung mga magsasaka mismo. Kung pilit ibaba ang presyo ng bigas sa merkado, pilit ding ibababa ng mga rice traders ang presyo ng bigas na kanilang binibili sa mga magsasaka o yung palay. Yan ang isa pang problema. Dahil nga hindi sinusolusyonan, dahil yung solusyon pang mababaw lang na solusyon, pang external lang, ang talagang problema dyan, babaratin ngayon yung ating mga magsasaka. Diba? Sabihin nila, hindi na namin mabebenta yan nang ganun kanon dahil meron ng price cap. So ibaba nyo na yung presyo nyo. Sila na naman ang kawawa niyan. Di ba? Dalas kasi ang mga rice traders ang nagdidikta ng farm gate price sa mga magsasaka. Ano po yung farm gate price? Ito po yung presyo ng palay na yung binili ng mga rice traders sa mga magsasaka. Ito po ang general rule diyan. Ang farm gate price na magsasaka dumodoble pagdating na doon po sa palengke o sa merkado. Magkano ngayon ang farm gate price ng regular na palay? Ayon sa grupong Sinag, ito'y naglalaro sa 23 hanggang 25 pesos per kilo. Kung gayon, magkano ang magiging presyo nito sa merkado? Kung susundan po natin ang dati ng formula, times 2 po yan. Lalabas na 46 to 50 pesos per kilo. Ang bigas sa merkado, lagpas na doon po sa price ceiling ng Malacanang. Yan. Nakita niyo yung farm gate price, so 23 to 25, kung susundan yung dati daw na formula, mga abot na 46 to 50. So lagpas na doon sa price cap ng ng ating gobyerno. Ang mangyayari niyan, kailangan ibaba yung sa farm gate price. Kawawa ang mga natin, mga magsasaka. Pag ginamit natin yung lumang formula. Pero ayon sa grupong Sinag, kakayanin naman daw naibenta yan ng traders sa mas mababang halaga na 41 hanggang 45 pesos pasok sa price ceiling. Medyo ipipilit lamang po. Tsaka hindi lang ipipilit, walang tubo yung mga nagbebenta. Kasi isipin nyo, ikaw negosyante, meron kang binabayarang upa. Diba? Hindi naman ganun kadali. I mean, bigyan naman natin, nakakala ko ba, concern tayo sa mga mabababang mga negosyante, sa mga maliliit na negosyante. Tapos ipitin natin sila. Sasabihin natin, magsakripisyo kayo. Bumili kayo ng 41 pesos, benta nyo ng 41. Tanuin ko kayo, sinong makabayan? Sino makabayang negosyante magbebenta ng ganun? Bili ako ng 41 pesos kada kilo, tapos benta ko rin ng 41 pesos. Pambira, oo. Kompromiso na lang yan para hindi malugi yung mga magsasaka at hindi rin malugi yung mga rice. Kaya nga malulugi dito yung mga magsasaka. Bakit? Hindi nakukuha ngayon yung mga negosyante, na mga maliliit na negosyante sa palengke. Ba't pa sila kukuha kung hindi sila tutubo? Kaya nga it's napakapalpak nung hindi dapat yung kinakap dapat sinusolusyonan yung pinaka-root of the problem. Hindi yung, bawal na kayo magbenta ng ganito. Paano kung gano'n na yung presyo? Rice traders. Kung idan daw kasi sa rice importation, mahal din ngayon ang imported rice, kaya mas malaki ang lugi ng mga rice traders kung doon na lang sila aasa. Nasa $650 hanggang $690 ang metric ton ng bigas ayon po sa Sinag. Noong Hulyo lamang, nasa $580 per metric ton ang bigas na inaangkat natin mula po sa Vietnam. Yan po ang ating biggest rice supplier. Pero mula nang magpataw ng export restrictions ang India, nagtaas na rin po ang presyo ng bigas sa iba't ibang mga bansa. Mga kapatid, ayun, so ayun po ang problema na sa tingin ko wala. Yan, wala. Hindi, sa totoo lang, kaya nga alam nyo, Mr. President, pag-isipan nyo mabuti kasi yung hindi ko alam kung sinong bumulong sa inyo Bakit nyo bigla naisip yan? Di ba? I mean, bakit? Ayun, sabi nga nito, magre-raid na naman si Tambaluslos. Hindi, alam mong gagawin yan, hindi na magre-raid yan. Pupunta na ng palengke yan, titingnan niya yung presyo. Magiging Mr. Palengke na siya ngayon. Meron na naman papapil dyan ng mga kongresistang gustong tumakbong senador.
Tapos, ubo ng palengke, titingnan. Mag-i-inspeksyon, gaganon-ganonin yung bigas. Kawawang bayan ito. Anyway, sana Mr. President, medyo pag-isip-isipan nyo naman yung mga bumubulong-bulong sa inyo na ganitong suggestion. Kawawa kawawa talaga eh. Kitang-kita mo na kagad kung ano mangyayari. Mawawalan. Isipin mo naman, sino ba naman, pasensya na sa term ha, pero sino ba naman gunggong na magbebenta ng walang kinita? Siyempre, hindi na nila bibilin yun. Ang bibili na lang nila, yung pwede nilang kitain, yung mas mga mamahalin. Kesa na natulungan mo yung mga ordinaryong Pilipino na makabili ng ordinaryong rice, mawawala pa sa merkado. Diba? Pambira. Sana lang mapag-isip-isipan ng ating Pangulo itong kanyang ginagawang hakbang na ito dahil hindi ho maganda. Sana maisip niya, sana magtanong talaga siya dun sa mga sa mga rice trader kung paano ba masolusyonan ito. Nagtatanong kaya siya? Ako lang, tatanong lang ako ewan ko nga asan kaya yung mga ni-raid, no? Bakit hindi na lang yun ang ibenta? Ng mura. Okay. Baka acting lang yung raid. Hoy!